Breaking news, 2 barko ng China nagbanggaan dahil sa paghabol sa barko ng Pilipinas. Isang banggaan na yumanig hindi lang sa dagat, kundi sa buong usaping geopolitical ng West Philippine Sea. 2 barko ng China ang nagsalpukan habang hinahabol ang barko ng Pilipinas. Nangyari ito sa isa sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea at ngayon lahat ng mata ay nakatutok sa kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi ito eksena mula sa pelikula, hindi ito drill, ito ay totoong pangyayari, dokumentado, at naganap sa mismong gitna ng tensyon sa Scarborough Shoal kahapon. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Bago natin balikan ang eksaktong banggaan, kailangan muna nating unawain ang mas malawak na entablado ng kwento, ang West Philippine Sea. Bahagi ito ng mas malawak na South China Sea, isang mahalagang ruta ng kalakalan kung saan dumadaan ang tinatayang 3 trilyong dolyares na halaga ng kalakal bawat taon. Hindi lang ito mahalaga sa ekonomiya, kundi pati sa seguridad at kontrol ng rehiyon. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, malinaw na may 200 nautical mile exclusive economic zone ang bawat bansa mula sa kanilang baybayin. Big sabihin, may karapatan ng Pilipinas sa mga yamang dagat at likas na yaman sa loob ng sakop na ito. Pero sa kabila ng international law, patuloy na inaangkin ng China ang halos buong South China Sea gamit ang tinatawag nilang 9-dash line, isang mapa mula pa 1940 na walang legal na batayan ayon sa arbitral ruling ng 2616. Sa mga hindi pamilyar, ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ay isang mababaw na bahura na hugis at sulok, may lawak na halos 150 square kilometers. Matatagpuan ito 124 na nautical miles mula sa Zambales at halos 500 nautical miles mula sa Hainan, China. Bago ang 2012, malayang nangingisda rito ang mga Pilipino. Pero matapos ang 2012 Scarborough standoff, tuluyang inangkin ng China ang bahura, naglagay ng mga barko ng Coast Guard at simula noon ay hinarang ang karamihan sa mga mangingisdang Pilipino. Para mas lubos pa nating maunawaan ang banggaan kahapon, balikan natin ang mga pangunahing insidente. Una, ang 2012 Scarborough standoff nagsimula sa pagtuklas ng Philippine Navy ng mga Chinese fishing vessel na may kargang mga ilegal na huli, kabilang ang endangered species. Tumawag ang China ng kanilang Coast Guard at nagsimula ang buwanang standoff na nauwi sa pag-atras ng Pilipinas at pananatili ng mga barko ng China sa lugar. Sunod noong 2014 sa Ayungin Shoal Incident, kung saan tinangka ng China na harangan ang supply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre gamit ang malalaking barko at water cannon. Sunod noong 2019 sa Reed Bank ramming, kung saan isang bangkang pangisda ng Pilipinas ang binangga at iniwan ng Chinese fishing vessel sa Reed Bank na muntik magresulta sa trahedya kung hindi tinulungan ng isang Vietnamese vessel ang mga tripulante. Sunod noong 2023 sa water cannon at laser incident, gumamit ang Chinese Coast Guard ng military-grade laser para i-disorient ang crew ng Philippine Coast Guard sa Second Thomas Shoal. Tapos noong 2024 sunod-sunod na collision, noong Hunyo, supply ship ng Pilipinas na bangga sa Spratly Islands. Noong Agosto, 2 barko ng Philippine Coast Guard ang binangga sa Sabina Shoal. Noong Hunyo, supply ship ng Pilipinas na bangga sa Spratly Islands. Lahat ng ito naglatag ng masalimuot na kasaysayan ng tensyon bago pa ang banggaan kahapon. Kahapon ng umaga, malinaw ang panahon ngunit malakas ang agos sa paligid ng Scarborough Shoal. Nagsasagawa ng humanitarian mission ang isang Philippine Coast Guard vessel at dala nito ang pagkain, tubig at iba pang tulong para sa mga mangingisdang Pilipino na matagal nang tinataboy sa kanilang tradisyonal na pangisdaan. Sa malayo, napansin ng mga tripulante ang 2 barkong paparating mula sa Hilagang Kanluran, isang Type 056 corvette ng Chinese Navy at ang isang Jiaoduan class patrol ship ng Chinese Coast Guard. Malalaki, mabibilis at armado. Sa halip na magbigay daan o mag-ingat sa kaligtasan, parehong barko ng China
ang sumugod sa direksyon ng barko ng Pilipinas. Mabilis na umikot ang ating Coast Guard vessel para umiwas, pero may problema. Parehong Chinese vessels ang nagtangkang humarang mula sa magkaibang anggulo. Sa gitna ng malakas na agos at makitid na espasyo, nagsimulang magkapareho ang ruta ng dalawang barko. Sa isang iglap, ang barkong pandigma ng Chinese Navy ay tumama sa kaliwang bahagi ng Chinese Coast Guard vessel. Ang Chinese Coast Guard vessel ang mas malubha ang tama at nagkaroon ng malaking pinsala. Samantala, nagpatuloy ang Philippine Coast Guard vessel sa misyon nito na pagbibigay ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Agad namang pinutakti ang mga larawan at video ng banggaan. Ang mga larawang ito ay umabot sa international media na agad ring nag-ulat sa insidente bilang bihirang pangyayari kung saan dalawang barko ng iisang bansa ang nagbanggaan sa gitna ng operasyon laban sa ibang bansa. Ayon sa ilang maritime security analyst, may 3 posibleng dahilan ng banggaan. Una, kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng Navy at Coast Guard ng China. Pangalawa, masyadong agresibong hakbang para harangin ang Pilipinas at human error dulot ng tensyon at pagmamadali. Dagdag pa ng ilang eksperto, posibleng gamitin ng Pilipinas ang insidenteng ito bilang ebidensya ng unsafe and unprofessional conduct ng China sa mga international maritime forums. Habang tumitindi ang tensyon, patuloy na nababawasan ang kita ng mga Pilipinong mangingisda. Ayon sa isang residente ng Masinloc, halos kalahati na lang ng dating huli ang kanilang nakukuha dahil sa takot na lumapit sa Scarborough Shoal. Ang ilan, napipilitang mangisda sa mas malayong lugar na mas magastos at mas delikado. Hindi lang Pilipinas at China ang may interes dito. Ang Amerika, Japan, Australia at maging ang European Union ay matagal nang nananawagan sa China na igalang ang international law. Sa gitna ng insidenteng ito, muling lumakas ang mga panawagan para sa freedom of navigation operations at joint patrols sa rehiyon. Kung magpapatuloy ang ganitong insidente, ay posibleng mas matinding aksidente na magreresulta sa pagkamatay ng crew pag-escalate sa military confrontation kung magpaputok ng babala o totoong armas at paghihigpit ng international sanctions laban sa China kung magpapatuloy ang agresyon. Habang nagpapatuloy ang conflict, malinaw na ang banggaan ngayong Agosto ay hindi lang simpleng aksidente sa dagat. Isa itong simbolo ng mas malalim na problema, ang patuloy na girian sa West Philippine Sea na may kinalaman sa soberanya, yaman at kapangyarihan. At sa tanong na hanggang saan aabot ang ganitong banggaan, tanging panahon at matitinding desisyon ng mga pinuno ng mundo ang makakasagot.